Gumawa siya ng isang grand entrance kasama ang super trio, sina Vừa Fai bước Yi, vào cửa, Xiao Jun, tôi đã thấy trên Ching sàn nhà Shui. vứt một chiếc tất đen bị Ngayon, xé nát. ang centipede Đây ay là lần natalo thứ na 8 sa Tống harap Miễn đưa những mismo cô ng gái mata khác ng nhau pulang về matang nhà. primate. Trong phòng tắm, Natigilan tiếng nito nước chảy sandali, xen lẫn tiếng cười trong tinitigan ng trẻo của một kasamahan cô nitong gái trẻ kagagaling vang lang lên. kasama niya na Tôi ngayon không ay khóc, cũng nakahandusay không na làm sa ầm ĩ, lupa. chỉ lặng lẽ ngồi Mabilis trên itong ghế lumingon sofa, sa đợi paligid họ at xong việc. nakita ang isang Ai binatang cũng nghĩ tao na rằng tôi sẽ naglalabas giống ng như trước đây, umaapaw na tiếp tục aura. làm kẻ si mê Nakatingin mù dito ng quáng may của Tống Miễn. mapanuksong tingin, na Nhưng không parang ai biết, ánh sinasabing, trăng sáng Hoy, trong lòng tôi đã trở về. susunod ka na. Sau tối Sino pa nay, ba iyon Tống kundi Miễn si kẻ Lu đóng thế này Sheng, sẽ puno bị ng đá. kumpiyansa at Tiếng nước tapang, trong phòng tắm đột mag-isang nhiên dừng humaharap lại. sa tatlong Tôi bình mababangis thản na ngồi trên ghế hayop, sofa handa trong pang phòng khách, hamanin sila. nhìn cô gái không mặc quần Bilang áo, isang trực mabangis tiếp na bước hayop, ra từ phòng hindi nito tắm. mapapayagan na Làn da cô ấy insultuhan siya trắng ng mịn, ganito. phía trước ngực phải có vẽ một Kumislap bông ang hồng đỏ pulang rực. mga mata nito, Vừa nhìn là biết tumitig tác ng phẩm gusto của sa Tống Miễn. kanya, at Anh ta là pagkatapos một ay họa galit sĩ, na đặc tumakbo biệt ng thích malalakas vẽ na nên có yabag thể những gamit cô ang gái kanyang trẻ malaking để tìm cảm katawan. hứng sáng tác. Itinaas Vài ang giây kaliwang sau, kamao, Tống Miễn cũng bước kasabay ra ng khỏi phòng matatalim na tắm. ngipin na Tóc anh umaatungal, còn ướt, handang vài ihampas lọn sa lòa ulo xòa niya trên ang trán, isang malakas chiếc na áo sơ mi trắng pagsabog. dán chặt vào cơ bụng Gaya ng săn chắc. inaasahan ng Cô lahat, gái sa vui vẻ laki ng nhào vào katawan lòng Tống nito, Miễn, nang nhấc ibagsak khuôn ng mặt nhỏ orangutan nhắn ang đầy kamao ngưỡng sa mộ. lupa, Anh Miễn, cách sáng nagsiliparan tác ang của mga anh piraso thật đặc ng biệt, bato kung em saan rất thích. saan. Tống Miễn vỗ Umuga ang nhẹ vào lupa mông na cô parang ấy, may giọng lindol. nói lả At lơi, ang đùa mahalaga, cợt, em thích nasaan na là si tốt Lu Sheng rồi. sa ilalim ng Cô kamao gái nghiêng nito. người định hôn anh ta, Akala ba nhưng nila lại ay liếc thấy tôi đang matatabunan ngồi siya ng trên ghế lupa at sofa. bato sa ilalim Cô ng ấy kamay sợ ng hãi, orangutan. vội vàng nhặt quần áo Kung trên sàn để ganoon, che cơ hindi thể, iyon si Lu rụt rè Sheng. núp sau lưng Tống Ginamit Miễn. niya ang kanyang Tống kaliwang Miễn quay braso đầu para nhìn tôi direktang một cái, harangin ang thờ kamao ơ ng nói với cô exotic gái, beast. em về trước đi. Tinitigan niya ito Cô ng gái masama không at muốn đi, nagtanong, nhưng vẫn bị ang Tống Miễn eksenang lạnh ito lùng đẩy ra parang ngoài nangyari cửa. na dati, Tiễn di cô ba? gái xong, Tống Miễn nhìn thấy chiếc Pagkatapos, vali đặt ở cửa, napakadali at quay đầu simple lang, như không có chuyện ginamit gì ni xảy Lu Sheng ra, ang kanyang hỏi maliit tôi, na binti sao ng không bay? tao para sipin ang Tôi bình malaking thản trả binti ng lời, exotic chuyến bay beast, bị hủy. pinatumba ito ng Tống Miễn xoa xoa 360 trán, degrees. ngồi xuống bên cạnh tôi. Bigla, Ghế mula sa sofa lún payapang xuống một khoảng pagkakatayo lớn, sa anh lupa, ta nằm lên nakita đùi na lang tôi, ng nhắm mắt orangutan na lại ang ulo nói. nito ay nakaturo pababa habang ang puwet naman ay nakaturo sa langit. Kitang-kita ang gulat sa mukha ng orangutan. Nawalan ng balanse ang malaking katawan nito, lahat ay bumaliktad. At ang paningin nito ngayon ay tumama sa mga mata ni Lu Sheng na kumikinang na may malamig na gintong sinag, may halong ngiti. Tikman mo itong sipa ko. Pagkasabi nito, tumalon siya ng mataas, ginamit ang binti na nasa likuran at malakas na sinipa paabante, lumilikha ng isang napakalakas na sipa na nagdulot ng malakas na hangin sa paligid. Direktang tumama ito sa baba ng orangutan, na naging dahilan upang ang kaawa-awang mukha nito, nakakaturo lang sa lupa, ay biglang tumilapon paitaas, muntik nang makagat ang sariling dila. Ngunit huwag nang mag-alala tungkol sa pagkagat ng dila ngayon, dahil ang ulo nito ay tumilapon na mula sa malaking katawan dahil sa napakalakas at tiyak na sipa na iyon. Nagpakita si Lu Sheng ng isang napakahimalang palabas sa harap ni Yao Faiyi. Kanina lang ay hirap na hirap siya sa mga exotic beast, ngunit ngayon, nakanganga siya habang pinapanood si Lu Sheng na naglalaro ng sipa bola sa ere gamit ang ulo ng halimaw. Diyos ko po, hindi niya kailanman naisip ang ganitong bagay. Nasaan na ang imahe ng kalmado at malakas na si Master Yu? Nakanganga lang siya habang nakatingin sa isang tao at isang ulo ng halimaw doon sa itaas, nagtatanong sa sarili, may nagbibiro ba sa harap ko? Si Qin Xiaojun naman, alam niyang ang batang si Lu Sheng ay madalas gumawa ng mga kakaibang bagay. Ngunit kahit nakilala niyang, oo, sigurado, siya nga iyon at hindi iba, hindi pa rin siya makapaniwala. Itinuro niya ang direksyon na iyon ng may pagkamangha at tinanong si Dong Qingshui, Hoy! Ang lakas ng dating nitong si Lu Sheng. Yung hindi nakakakilala, iisipin na may shooting ng pelikula dito. Ano sa tingin mo? Nagulat din si Dong Qingshui, ngunit sandali lang. Tumingin siya sa kalangitan kung saan nagpe-perform si Lu Sheng ng isang magandang palabas sa pagpapalipad ng buwan, metaphorical na paglalarawan sa galing niya, at nagkomento, oo nga, si Lu Sheng. Totoo ngang lumakas na siya. Ang mukha ni Qingshui ngayon ay parang isang taong napaka-proud sa kanyang pinaghirapang alaga sa loob ng mahabang panahon. Tiningnan ni Lu Sheng ang orangutan na nakahandusay sa lupa, pagkatapos ay lumingon siya sa natitirang isa sa tatlo, ang praying mantis,
at ngumiti na parang matagal nang hindi nagkitang matalik na kaibigan. Dumating ka na pala. Ang kaawa-awang praying mantis, nakakahakbang lang palabas para ipakita ang sarili sa mga tao, ay biglang nakita ang eksenang ito. Naguguluhan, hindi nito alam kung bakit. Itinaas nito ang dalawang sipit sa pag-aalinlangan, umiling-iling na parang sinasabing, wala akong alam, habang gumagawa ng kakaibang, his-his, na tunog. Tingnan mo ang mukha ni Lu Sheng at subukan mong magpaliwanag. Baka sa susunod na buhay pa. Ang higanteng praying mantis, matapos ang isang segundong pagkatigil, ay mabilis na tumalikod. Ganoon na lang, nawala ito bago pa siya masunggaban ng kakaibang taong iyon at mapugutan din ng ulo. Si Lu Sheng, maliit tingnan, ay nakatayo lang sa likuran nito, nakangiti habang pinapanood ang mga binti nitong mabilis na tumatakbo sa lupa. Nakita na niya ang spatial rift, butas sa espasyo, na malinaw na nasa harap nito. Parang ilang hakbang na lang ang daan palabas. Tuwang-tuwa na ang kaawa-awang praying mantis nang bigla nitong naramdaman na parang may humigpit sa katawan nito, hindi makagalaw kahit isang pulgada. Sa paligid ng katawan ng praying mantis, biglang lumabas ang isang magandang gintong protective chi. Lubos itong nagulat, kahit hindi lumingon, alam niyang kinokontrol na siya ng taong iyon gamit lamang ang protective chi sa paligid ng katawan niya. Nagawang kontrolin ni Lu Sheng ang espasyong gusto niya, pati na ang buong malaking katawan ng praying mantis. Makalipas ang ilang segundo, hindi na lang ito basta pinipigilan. Iniangat ito ng liwanag mula kay Lu Sheng sa ere at hinayla pabalik sa kanya. Habang nasa ere pa ang exotic beast at winawasiwas ang malalaking crustacean-like legs nito, ibinuka pa nito ang mga pakpak para subukang makawala sa hila ni Lu Sheng, ngunit walang saysay. Umikot-ikot ang praying mantis sa ere ng ilang beses, pagkatapos ay naramdaman nitong naninikip ang kanyang baga habang ang gintong liwanag ay nagsimulang pumasok sa loob nito, kasabay ng malinaw na mga zzztzzzzt na tunog, na parang may kidlat na bumabalot sa katawan nito. Bago pa nito malaman kung ano ang nangyayari, sumabog ito ng malakas sa ere. Hindi man lang ngumisi bilang banta, o sumuntok ng isang beses tulad sa kasamahan nitong orangutan kanina. Ganoon na lang, dinurog ito ni Lu Sheng. Tinapos niya ang kanyang napaka-espesyal na debut performance. Pagkatapos ay pinalipad niya ang kanyang katawan sa loob ng gintong protective chi paitaas sa ere, na may napakakumpiyansang ngiti. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng magulong grupo ng mga exotic beast na may iba't ibang laki, nakakahakbang lang palabas mula sa spatial gate, portal. Nakatingin din sila sa kanya gamit ang mga mata nilang puno ng puot. Para siyang isang guro na nakatingin sa kanyang mga kindergarten students, nakangiti. Lahat ng pumunta rito ay bisita. Huwag na kayong umalis pa. Dahil sinabi niyang mga bisita sila, syempre dapat may ihain siya sa kanila, tama? Kumunat ang noo ni Lu Sheng, pagkatapos ay biglang sumugod paabante, nagpakawala ng daan-daang suntok sa loob ng isang maikling segundo. Ang anino lang niya ang nakikita, kasabay ng humahaginit na hangin sa tainga. Hindi nagtagal, nakalikha siya ng mga higanteng bolang apoy na direktang tumama sa mga mababangis na hayop sa ibaba, na naging sanhi ng kanilang pagsabog. Nakita ang kanilang mga katawan na nahiwa sa hindi mabilang na maliliit na piraso, unti-unting nalulunod sa dagat ng apoy. Maya-maya, abo na lang ang natira. Ang abo na amoy sunog na protina mula sa mga katawan ng mga hayop ay kumalat sa hangin. Ang usok na amoy inihaw ay lumipad ng malayo at mataas, patunay na tuluyang nalinis ni Lu Sheng ang mga exotic beast dito nang hindi nangangailangan ng tulong ng iba. Pagkatapos niyang asikasuhin ang mga bisita, lumundag siya sa harap ng mga taga-Eastern Military Region, na pinangungunahan nina Yao Faiyi, Dong Qingshui, at Qin Shaojun, na itinuturing na niyang pamilya. Itinaas niya ang kamay sa noo, na parang isang romantikong lalaking nanliligaw, at ngumiting nagpakilala. New recruit, bagong sundalo, Lu Sheng, nagre-report po kay Master. Si Faiyi pa rin naman ang Master, pero parang may mali siyang naramdaman.
Pinagpawisan siya, kasama ang dalawa niyang tauhan, habang nakatitig sa Hangul na nagpapakilalang bagong recruit. Natigilan silang tatlo ng isang segundo, pagkatapos ay napahawak sa tiyan at tumawa ng malakas. Pwede na ring no recruit. At isang napakagaling na new recruit pa. Ngayon, ligtas na ang kanilang mga buhay, at nakita pa nila ang batang minsan nang nagrebelde sa Eastern Military Region. Paanong hindi sila matutuwa? Napakabilis, nakabalik na si Lu Sheng at ang iba pa sa headquarters ng Eastern Military Region. At ang salubong na handaan para kay Lu Sheng, syempre, ay mas bongga kaysa karaniwan. Ang braso ni Qin Xiaojun, na may armor pa rin, ay naglagay ng isang baso ng mainit na gatas sa harap niya. Taos-pusong pasasalamat, ngayon, talagang salamat sa iyo. Gumawa rin siya ng sarili niyang inumin, tumayo sa harap ni Lu Sheng, at ngumiting sinabi, kung wala ka ngayon, yung 3 level 7 exotic beasts na pumasok, siguradong patay na kami. Baka tuluyan nang hindi namin napanatili ang defense line na ito. Kalmado lang si Lu Sheng, parang walang kakaiba sa nangyari. Itinaas lang niya ang kanyang maliwanag na mukha at tinawag, Instructor Qin, ganoon ba talaga kapanganib ang level 8 Tomb Rift? Pati level 7 exotic beasts ay maaaring lumitaw sa bunganga ng rift. Si Dong Qingshui, na tahimik lang sa kampo kanina pa, ay biglang sumagot kay Lu Sheng, ang rift na ito ay hindi lang level A, kundi at least level AA. Kung hindi magkakaroon ng ganoon kalakas na exotic beast. Karaniwan, kapag bagong bukas ang isang tomb rift, mayroon itong outbreak phase. Pagkatapos ng outbreak phase, magiging stable na ulit ito. Habang sinasabi iyon, biglang hinawi ni Master Yu ang kurtina at pumasok, dumagdag sa usapan. Dati, nang marinig kong pinatay mo si Tong Kuitong, isang Grandmaster, may kaunti pa akong pagdududa, hindi makapaniwala. Ngayon, lubos na akong naniniwala. Bata, mayroon ka ng sapat na lakas para umakyat sa General Star Rankings. Tansya ko, makakapasok ka na sa top 50. Hindi pa naririnig ni Lu Sheng ang tungkol sa General Star Rankings kaya nagtataka siyang nagtanong kung ito ba ay katulad ng dating student rankings sa martial arena. Tumango-tango ang matandang si Yao Feiyi, halos ganoon nga. Pero ang General Star Rankings ay hindi lang tumitingin sa lakas, kundi pati na rin sa iyong mga nagawa, merits, at kontribusyon. Ang mga exotic beast na pinatay mo ngayon, ipapatali ko sa mga tao mamaya, tapos papalitan ito ng contribution points. Maaari mong ipagpalit ito sa mga yaman ng militar, na makakatulong sa iyong cultivation sa hinaharap. Walang mas gaganda pa kaysa makatanggap ng contribution points para ipagpalit sa mga yaman. Agad tumango si Lu Sheng, ipagkakatiwala ko po iyan sa inyo. Maraming salamat po, Master. Pagkatapos ng mahalagang usapan, tumalikod na si Master Yu, kumaway kay Lu Sheng, at iniwan ang mga kabataan sa kwarto. Sige na, hindi ko na kayo gagambalain pa. Magkakaroon pa tayo ng maraming pagkakataon para mag-usap. Bago ka pa lang sa military region, bumaba ka muna at magpahinga ng mabuti. Huwag mong isipin na tapos na ang labanang ito. Sa susunod na kalahating buwan, anumang oras ay maaaring sumiklab ang mas malaking wave ng exotic beasts. Kaya, ngayong nandito ka na, tulungan mo muna ako sa trabaho, ha? Hindi tumutol si Lu Sheng, ngumiti lang siya habang pinapanood ang papalayong matandang likod palabas ng kampo. Kitang-kita na talagang pagod na si Master Yu. Isang level 7 Grandmaster na puno ng enerhiya, pero ngayon ay mukhang pagod na pagod. Malinaw na nakikita ni Lu Sheng ang hirap ng mga matitinding laban na kinaharap nito kamakailan. Naisip niya ang sarili niyang immortal cells at natural breathing method. Ang kanyang protective chi at lakas ay parang walang katapusan, kaya hindi siya kailanman nakakaramdam ng pagod, kahit lumaban pa siya ng maraming araw. Payapa pa rin ang pakiramdam niya. Ang tanging sintomas ay gutom. Sa tuwing gumagamit siya ng lakas, kumakalam ang tiyan ni Lu Sheng na parang 3 araw na siyang hindi kumakain. Kanina,
Sa pakikipaglaban sa mga hayop sa Level A Rift, ilang minuto lang naman siyang nakialam, hindi naman ganoon katagal. Akmang hahanap na siya ng makakain ng masayang tumakbo si Qin Xiaojun, tinapak ang balikat niya, at inaya siyang lumabas. Tamang-tama, halika na, bata, sikat ka sa pagiging mata ko. Ngayon, ililibre ka namin ng masarap na kainan. Dinala niya si Lu Sheng Paikot sa ilang malalaking tent ng kampo patungo sa kainan ng mga sundalo. Doon lang nalaman ni Lu Sheng na dapat mga 3 bahagi lang ng sinasabi ni Xiaojun ang paniniwalaan niya, ang 7 bahagi ay kailangan niyang makita mismo. Tiningnan niya ang tumpok ng delata sa harap niya, iba't ibang uri. Napangiwi si Lu Sheng at tinanong siya, na nakatayo sa likod at inosenteng huminga, ito ba ang sinasabi mong masarap na handa? Puno naman ng pagkain, pabor na yan sa kanya, ano pa ba? Makapal ang mukha ni Xiaojun na umiling-iling. Ano pa bang inaasahan mo sa front lines? Kainin mo na lang muna yan. Pagkatapos ng outbreak phase na ito, kapag nawala na ang mga exotic beast, babalik tayo sa military region at kakain tayo ng masarap, ha? Sumama rin si Dong Qingxue sa 2 lalaki, pero hindi siya nagsalita o nagbiro. Simpleng tumusok lang siya ng isang delata, akmang isusubo, habang ang mga mata niya ay patuloy na sumusulyap kay Lu Sheng. Kahit papaano, nagtama ang mga mata nila sa isang sandali. Kitang-kita ng lahat na sinusuri nila ang isa't isa. Ngunit kakaiba, walang interaksyon na tulad ng mga lihim na nagmamahalan kapag nagkikita. Kakaiba talaga. Pagkatapos ng ilang segundong pagkailang, hindi napigilan ni Dong Qingxue na mamula ang mukha. Ang tingin niya kay Lu Sheng ngayon ay naging kumikinang, hindi alam ang sasabihin. Nakabuka lang ang kanyang maliit at magandang bibig, nakatingin sa kanya. Si Lu Sheng naman ay nakatitig din sa kanya, hirap alisin ang tingin. Kailanman ay hindi pa namula ng ganito ang mukha ni Lu Sheng tulad ngayon. Naramdaman niyang may kung anong gumagapang sa puso niya, na nagpapakilig sa buong paligid. Lahat ng ito ay dahil sa information panel tungkol sa kanyang future fiancé, mapapangasawa sa hinaharap, na ipinakita sa kanya ng Fireseed System. Nang maisip niya ang 3 salitang, future wife, magiging asawa, na nakalagay sa ilalim ng larawan nito sa kanyang bio, namula ng husto ang mukha ni Lu Sheng. Hindi niya mapigilan ang kanyang pagkahiya. Ganoon na lang, mabilis siyang tumakbo palabas ng kampo na parang hinahabol ng multo. Sa katunayan, hindi niya namamalayan na iyon ay ang hiya ng mga kabataang umiibig. Hindi siya lumingon, nagmamadali lang siyang sinabi kay Qin Xiaojun, busog na ako. Uuwi na ako. Ang weird naman. Tiningnan ni Xiaojun ang batang makapal ang mukha na karaniwang kayang umubos ng 1 toneladang pagkain, pero ngayon ay tumakbo palayo dahil lang sa pagtinginan nila ni Dong Qingxue. Kahit papaano, nakakamangha, lumingon siya kay Dong Qingxue, na kalmado pa ring nagsusubo ng pagkain. Paano mo nagagawa yan? Dati, nang marinig mong may Grandmaster na gustong maghiganti kay Lu Sheng, nag-alala ka ng husto na gusto mo siyang hanapin agad. Ngayon, nasa harap mo na siya, pero hindi ka nagsasalita. Ang weird din. Ang malamig na tingin ni Dong Qingxue ay parang nagsasabing, ano bang pakialam mo? Na naging dahilan para sa wakas ay maintindihan ng Hangul na si Qin Xiaojun. Pumalakpak siya at napasigaw ng 3 salita, gets ko na. Bago pa niya matapos ang pangungusap na, Dong Qingxue. Hindi kaya, gusto mo talaga ang batang iyon. Naramdaman na ni Xiaojun na basa ang mukha niya dahil idiniin ni Qingxue ang plato ng kinakain niyang delata sa mukha niya. Alam naman niyang hindi basta-basta natutokso si Dong Qingxue, pero pinilit pa rin niya. Ngayon, naririnig na sa buong kampo ang sigaw niya, Array! Array! Mainit! Huwag kang umalis! Mag-usap tayo! Nag-iisa sa ilalim ng mabituing kalangitan ng Eastern Front Lines, tumingala si Lu Sheng sa malawak na kalangitan sa itaas. Sinabi niya sa sarili, kapag naiisip ko ang laban kanina, hindi ko mapigil ang kumulo ang dugo ko. Mukhang hindi ako makakatulog ngayong gabi.
Ang bahagi ng front lines na sakop ng 1182nd Division ay mukhang napakatahimik ngayon. Dahil kaya halos napatay na lahat kaninang umaga. Para alamin ang sitwasyon doon, ginamit ni Lu Sheng ang kanyang perception, tahimik na nagmamasid. Doon niya natuklasan na sa malayong lugar, umuugong ang putukan ng baril at walang tigil ang tunog ng labanan, hindi nabawasan kumpara kaninang umaga. Tutal hindi naman siya makatulog, naglakad si Lu Sheng patungo sa maingay na lugar na iyon, bumubulong, puntahan ko kaya doon para tingnan kung anong meron. Salungguhit 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 ang battlefield na nakikita ni Lu Sheng mula sa pahingahan ng 1182nd ay nasa napakadelikadong sitwasyon kaya malinaw niyang naramdaman ito mula sa malayo. Sa labas ng front lines, walang tigil ang pagsalakay ng mga mababangis na hayop, na nagpapa-atres sa panig ng mga tao. Isang sundalo sa loob ng bunker ang sumilip at dumaing, lintik. Bakit ang dami pa rin nila? Nagmamadali silang naggagamutan sa isa't isa, walang masyadong oras dahil tiyak na nagkaroon ng mutation, pagbabago, ang tomb rift na ito. Hindi pa ito nangyari dati. Kailan darating ang reinforcements? May isang tao sa grupo ang nagsalita ng may pagkadismaya, sa ganitong sitwasyon, aasa pa ba tayo sa reinforcements? Baka nga hindi pa nila kayang alagaan ang sarili nila. Baka patay na rin sila. Bigla, isang makinang na palakol ang bumagsak mismo sa harap nila, na nagpagulat sa kanila. Isang malakas na boses ng babae ang narinig, tama na yan. Nasa battlefield tayo, hindi ba't handa na tayo sa ganitong kahihinatnan? Ito ang babaeng commander ng Legion, napakalakas. Itinapak niya ang kanang paa sa talim ng kanyang palakol, buong autoridad na kumunat ang noo at pinagsabihan sila, anong pinanghihinaan nyo ng loob? Pinakamasama na, 18 taon mula ngayon, magsisimula tayo ulit. Ang kanyang sigla ay mabilis na nagpabalik ng loob sa mga sundalo. Kahit sugatan, mabilis silang nagtaas ng kamay at sumagot ng sabay-sabay, Opo, Master. Sa kanilang mga puso, sumang-ayon sila. Tama siya. Kahit ang Grandmaster level General ay nandito, hindi tayo pwedeng sumuko. Ngunit pagkasabi pa lang nito, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa labas ng front lines. Isang lilang liwanag ang tumama hindi kalayuan sa grupo. Nagpatalsik sa lahat ng sundalong nakikipaglaban doon. Nakita ang ilang anyo na tumilapon, malinaw na nabigo na ang depensa. Mabilis na lumingon ang babaeng master, puno ng pag-iingat, hindi makapaniwala sa nakikita. Isang level 7 two-headed Shadow Panther. Isang itim na mutant panther na may 2 ulo ang tumalon mula sa front lines, diretso sa bunker kung nasaan ang master, na may matinding pagnanasa matapos tapusin ang mga tauhan. Wala nang ibang daan para umatras, mas mabuti pang lumaban ng husto hanggang sa huli. Kumunat ang noo ng babaeng master at tumawa ng tuyo, magaling ka pala, halika rito. Pagkasabi nito, mabilis na tumalon paitaas ang master, dala ang mahabang palakol sa kamay, itinutok ito pababa sa ulo ng two-headed Shadow Panther. Sakto. Kulang ako ng masarap na pulutan. Kung mapapatay ko ang halimaw na ito, tiyak na tataas ang morale ng buong team. Ang matalas na mata ng Panther ay nakatutok na sa anyo sa itaas. Mabilis na parang kidlat, kamalmat ito ng 2 beses, pakaliwat pakanan, ngunit matagumpay na naiwasan ng master. Tumalon siya, ng 2 o 3 hakbang para makaiwas sa atake at lumapit sa halimaw, hawak ang battle axe. Iwinasiwas niya ito ng buong lakas at hamampas pababa. Isang malinaw na tunog ng pagkapunit ang narinig. Nagtaka siya, tapos na ba? Totoo ngang naputol ang isang ulo ng panther, pero kakaiba ito. Bigla itong tumalon sa likod niya at malakas siyang hinampas pababa. Napaluhod ang master, sumubsob ang mga tuhod sa lupa. Naramdaman niya ang malakas na tama sa likod, umubo siya ng dugo, halos hindi na makabangon.
Hindi pa siya nakakatayo nang maramdaman niya ang isang nakamamatay na aura na papalapit mula sa likuran, napakalapit. Habang umuubo, nagmura ang master, ano ba to? Hindi ba't Sabado't Linggo, metaphorical, dapat pahinga, hindi ganito kalakas. Bakit ang lakas nito? Sa sandaling ito, ang two-headed Shadow Panther ay dahan-daang lumalapit mula sa likuran ng master, naglalaway. Kahit hindi lumingon, alam niyang nandyan ito. At hindi lang iyon, isa pala itong lalaki at isang babae, dalawa sila. Hindi pa niya natatapos ang isa, dalawa na agad ang lumitaw. Bukod pa roon, ang ulo na kapuputol lang niya, narinig na niya ang mga crack-crack na tunog habang ang laman at buto sa leeg ay nagdudugtong muli. Habang ang katawan ng panther ay patuloy na gumagalaw ng mabilis. Hindi niya inaasahan na mayroon pa itong kakayahang mag-regenerate ng ganito kabilis. Sa isang iglap, napalibutan na siya ng dalawang mabangis na hayop. Naramdaman niyang biglang nawala ang kanyang pag-asa. Palapit ng palapit ang mga ito, ngunit hindi siya makatayo. Ang tama kanina ay tuluyang nag-alis ng kanyang kumpiyansa. Mga hayop talaga. Pumikit ang kanyang mga mata, malinaw na may balak ng sumuko sa harap ng kanyang mga tauhan. Nagulat ang lahat at sumigaw, Master. Sakto sa oras na iyon, isang malakas na presensya ang hamangin mula kung saan, malapit sa kanyang tainga, na nagpamulat sa kanya ng mga mata, puno ng pag-iingat. Hindi ito exotic beast, kundi ang anyo ng isang lalaki. Mabilis siyang lumipad mula sa likuran, hawak ang isang sibat, at direktang itinulos ito sa ulo ng isang two-headed Shadow Panther. Isang nakakatuwang, thwack, na tunog ang narinig ng bunutin ang mahal na sibat ni Lu Sheng. Bumagsak ang hayop sa isang tabi, nakalawit ang dila. Mukhang patay na. Lumapag siya sa espasyo sa pagitan ng master at ng halimaw, bumubulong, delikado. Muntik na akong mahuli. Isang maliit na, swish-swish, na tunog mula sa bandang puwet ng two-headed Shadow Panther na ito, napakahina na halos hindi marinig. Ang buntot nito ay marahang kumikislot. May tatlong matutulis na kuko sa dulo nito na biglang sumugod patungo kay Lu Sheng sa napakabilis na paraan. Nakita ito ng master at sumigaw para balan siya. Ingat! Yung buntot niya. Ngunit ang binata ay parang walang pakialam sa bagay na iyon. Ginamit niya ang isang paa para tapakan ang tuktok ng ulo ng panther, na nagpatigil dito ng ilang segundo. Pagtingala nito, nasalubong nito ang nakakatakot na mukha ni Lu Sheng na direktang nagbabanta, manahimik ka. Hindi siya mukhang taong marunong matakot. Sa kabaligtaran, ang two-headed Shadow Panther na ito ay nakaramdam ng matinding takot. Pinagpapawisan ang ulo nito. Pati ang buntot na handa ng sumugod mula sa itaas ay masunurang natigilan sa isang iglap. Nang makita ni Lu Sheng na marunong itong sumunod, ibinaba niya ang kanyang paa at ipinatong ang kamay sa tuktok ng ulo nito. Ngumiti siya at nakipag-usap, masarap pa rin ang karne ng level 7 exotic beast. Hindi magandang masira ito. Naisip ng exotic beast ngayon, tapos na ako. Sino ba namang papatayin ka tapos sasabihin pa sa iyo kung gaano kasarap ang karne mo pagkatapos? Nakatapat siya sa isang taong walang takot. Itinaas niya ang kanang kamay, naghahanda ng isang mapagmahal na pitik sa noo. Ang nakikita ng panther ngayon ay ang kalmadong mukha ni Lu Sheng, nakangiti. Nasira ko na dati. Kailangan kong mag-ingat ngayon. Marahan niyang pinitik ang ulo ng exotic beast. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa noo nito. Ang Stellar Mind Blast, pagsabog ng isip ng bituin, ay tumakbo sa buong katawan ng exotic beast, sumabog sa loob bilang magagandang bilog ng liwanag, pinatay agad ang panther nang hindi nasisira ang balat at laman. Ang itsura ng pagkamatay ay buo pa rin. Natulala ang master, hindi makapagsalita. Ha, pwede palang pumatay ng ganyan. Ang taong to, kumukuha ng karne ng exotic beast, hindi nakikipaglaban sa battlefield. Inabot niya ang manipis ngunit mapanganib na buntot ng hayop. Ngumisi si Lu Sheng, hinayla ito ng mahaba, at itinali sa paligid ng two-headed Shadow Panther na parang regalo, may maganda pang ribbon.
Puno ng tuwa niyang ipinakita, tagumpay. Itinukod niya ang sibat sa lupa, lumingon sa magulong grupo ng mga exotic beast sa paligid. Mula nang lumapag siya rito, hindi sila ng ahas gumalaw. Kung ang level 7 beast ay ganito kadali niyang napatay, ano pa kaya ang mga ito? Nag-alab ang protective chi sa mga mata ni Lu Sheng. Pumulupot sa sibat, na nagpaningning dito na parang metal na pinainit sa hurno. Susunod, trabaho na lang ng paglilinis ng mga hamak na sundalo, mga halimaw. Yumuko siya at mabilis na pumasok sa gitna ng grupo ng mga exotic beast, lumaban na parang walang ibang tao. Ang gintong anino lang ng kanyang sibat ang nakikita, dumadaan ng mabilis. Sa ilang, swish-swish, na tunog, ang mga katawan ng exotic beast ay nahiwa sa ilang piraso, bumabagsak sa lupa. Pinanood siya ng master na tumatalon dito at doon nang walang tigil. Kahit naligtas niya ang buong division. Lintik, saan ba galing ang malakas na taong to? Mula sa kampo ng militar, na minarkahan ni Lu Sheng bilang berdeng tuldok, isang pahingahan para magpalakas, hanggang sa Tomb Rift, na minarkahan ng dilaw, medyo nahuli ng kaunti, at sa SSS level Tomb Rift, na minarkahan ng pulang tuldok, para huminto at ayusin. Hindi nagtagal, nalibot na ni Lu Sheng ang buong Eastern Battlefield, sumali sa labanan ng halos lahat ng front lines ng may tuwa. Pagkatapos niyang magsawa sa pagpatay, tumalon pa siya at sumakay sa ulo ng isang two-horned exotic beast na parang naglalaro sa perya. Kahit anong tingin mo, hindi siya mukhang isang taong nagpapatrolya at tumutulong sa ibang defense lines. Mukha siyang naglilibang sa parke. Tumingala ang mga sundalo sa kakaibang binata sa itaas, nagbubulungan, sino yan? Baliw ba siya? Hindi pinansin ni Lu Sheng. Lumapag siya sa pinakamalayong frontline matapos patumbahin ang isang higanteng bakulaw, isang tira, patay agad, para mapanatiling buo ang karne na pampalusog. Okay na. Halos nalibot ko na ang buong paligid ng Tomb Rift area. Nasiyahan na siya. Sa pangunahing kampo ng 1182nd Division, madaling araw na pero may ilaw pa ring nagmumula rito. Narinig ang gulat na boses ni Master Yu matapos marinig ang kwento mula sa kabilang linya. Malakas niyang ibinaba ang tasa sa mesa, tumalsik lahat ng tubig sa bibig niya. Anong sabi mo? Si Lu Sheng. Sabi nga nila, kapag binanggit mo ang pangalan, darating ito. Hinawi ng kamay niya ang kurtina ng kampo, lumitaw siya na may punit-punit na damit ngunit masayang nakangiti, tinawag si Master Yu bilang pagbati. Isang tingin pa lang, alam mong siya nga ang nasa kwento ng ibang front lines. Gulat na gulat si Master Yu, nabitawan ang tasa. Isang malakas na crash ang narinig. Mabilis siyang lumapit kay Lu Sheng, puno ng pag-aalala, ano bang ginawa mo? Sa loob ng isang araw, ilang exotic beasts ang napatay mo. Habang umiinom ng tubig mula sa bote, walang pakialam na sumagot si Lu Sheng, 12 o 18 yata. Nakalimutan ko na. Tutal, medyo marami rin ang level 7 exotic beasts. Yung level 6, hindi ko na mabilang. Ang tunog ng pag-inom ay sumasabay sa pamilyar niyang boses na may panghihinayang. Sayang, hindi ko madala pabalik yung mga katawan. Hayaan na lang natin sila makinabang. Tutal, nalibot ko na. Kung dadalhin ko pa lahat ng katawan ng level 7 exotic beasts, masyadong abala. Para sa mga batang buhay na namatay sa battlefield, wala rin akong masyadong magawa. Sinubukan ko lang ang aking makakaya. Napuno ng 3 tuldok ang isip ni Yao Faiyi. Tiningnan niya ito. Saan banda sa itsura mo ang mukhang sinubukan ang makakaya? Bukod sa punit mong damit, mukha kang magsasakang kada rating lang mula sa anihan. May magandang balita si Master Yu para sa kanya. Okay lang yan. Bawat frontline ay may black box recorder. Mamaya, kapag nagtali ng mga nagawa sa laban, natural na makakalkula lahat ng kontribusyon mo. Walang kulang kahit 1 puntos. Nang marinig iyon, na lang ang nasabi ni Lu Sheng na may tuwa. Kung gayon, napakaganda. Mukhang hindi nasayang ang pagpatay ko.
Biglang sumeryoso ang mukha ni Master Yu at nagpaalala, sa kabilang banda, bata, tumulong ka man, pero miyembro ka pa rin ng 1182nd Division. Kailangan mo pa ring unahin ang pag-aalaga dito. Ngumiti si Lu Sheng at sumagot, huwag po kayong mag-alala, Master. Tinitiyak ko pong uubusin ko muna dito bago ako lumabas. Kung hindi po kayo panatag, pwede nyo akong bigyan ng communication device. Kapag may problema, isang tawag lang, babalik agad ako. Kahit patagilid niyang sinabi, naintindihan naman niyang okay lang iyon. Umubo-ubo ng ilang beses ang matanda para itago ang malapad ng ngiting sumisilay sa kanyang labi. Ang desisyon kong palakasin ng husto ang exotic beast marrow fluid dati ay talagang pinakamagandang desisyon sa buong buhay ko. Sino bang mag-aakala na makakapag-alaga ako ng isang chaotic dragon saber, isang napakalakas at hindi makontrol na sandata, tao? Maswerte na rin ako, ha ha ha. Sa General Military Headquarters, punong himpilan ng militar, ang mga taga-intelligence ay nakaupo sa paligid ng malaking bilog na mesa, tumatawag sa Marshal. Marshal, report po sa sitwasyon. Ang kaguluhan sa Tomb Rift No. 2 ngayon ay medyo seryoso. Hanggang ngayon, ang kabuuang bilang ng mga nasawing ordinaryong sundalo ay umabot na sa mahigit 15,200. Bukod pa riyan, mayroon ding mga nasawing opisyal. Dito, nag-alinlangan ang tagapag-ulat. Napakahirap sabihin ng masamang balitang tulad nito. Nakita niya ang seryosong mukha ng tinatawag na Marshal na nakaupo doon. Sa wakas, kailangan niyang iulat dito. Ang bilang po ng mga nasawing mataas na opisyal ay umabot sa 320. 80 level 7 generals ang nasawi, at isang level 8 general. Nang marinig iyon ng Marshal, iniangat niya ang kanyang mukha. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na maraming peklat, bakas ng maraming laban ng buhay at kamatayan. Kumunat ang noo niya, nagmamadali, ano? Pati level 8 general may nasawi. Sino? Bumalik ang pagiging seryoso ng iulat ng tauhan, si Zheng Weiyi, ang general na nasa ika-28 na pwesto sa general rankings. Sa wakas, umalingaw-ngaw ang boses ng Marshal sa tahimik na silid, mababa at malungkot. Ang libing ay gaganapin sa pinakamataas na parangal para sa isang general. Ipaalam niyo sa akin ang eksaktong oras. Dadalo ako. Maya-maya, huminga siya ng malalim, napagod. Hay, 30 lang ang Grand Generals ng Military Command, ngayon nawalan pa ng isa. Nagbago siya ng usapan. Ano na ang sitwasyon ng mga bagong Tomb Rift na lumitaw? Gusto ng Marshal na makarinig ng mas magandang balita mula sa mga bagong battlefield. Ngunit, luma pa ring uri ng report ang natanggap niya nang ipakita nila ang mapa kung saan minarkahan ang mga bagong Tomb Rift. Marshal, base po sa kasalukuyang sitwasyon, hindi po maganda ang kalagayan. Ang mga exotic beast sa loob ng mga rift ay patuloy na lumalabas. Kung hindi po tayo magpapadala ng dagdag na tulong, nanganganib pong maubos ang buong hukbo. Ang impormasyong natatanggap nila ay hindi bago. Sa bawat frontline, ilang araw na silang nasa estado ng pagpipigil. Ngunit bawat lugar ay hirap na, hindi makapagpadala ng tulong sa iba. Ang mga lumang battlefield ay sira na, ang mga bago ay hindi rin mas maganda. Mukhang madilim ang hinaharap. Salungguhit 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 ngayon na ang oras para maglatag ng direksyon. Lumapit ang Marshal sa kanyang mga tauhan, binuklat ang malaking mapa na nakaimprinta sa tela para makita ng malinaw. Si Shi Hongfei, ang pinakamataas na Marshal ng Warzone, ay iginuhit ang daliri sa ibabaw ng mapa. Nakatutok ang mga mata habang nagtatanong, ilan ang puwersang maaari nating i-deploy sa kasalukuyan. Mabilis ang sagot, hindi na kailangang maghintay, ngunit hindi ito magandang pakinggan. Isang medyo batang sundalo ang sumagot, napakakaunti po. Kahit mag-utos tayo agad-agad, bukas pa po sila makakarating. Itinuro ang isang pulang tuldok na nakakainis tingnan,
na may 3 dilaw na palaso na nakapalibot dito. Nagbigay ng tiyak na utos si Shi Hongfei, kung gayon, harangan muna natin ang pinakamahalagang posisyon. Unahin ang pagpapadala ng tulong sa Point A, bago pa matapos ang pangungusap, sumigaw ng may pag-aalala ang sundalo kanina, Marshal. Ang Point B ay kasing halaga rin po. Napakabigla naman ng taong ito. Kaka-rating lang ng report na kulang ang puwersa. Tapos ngayon igigiit pa na parehong mahalaga ang Point A at B na isip niya, alam kaya ng Marshal. Siyempre alam ni Shi Hongfei. Alam niya kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya. Alam ko, pero ang lugar sa likod ng Point B ay medyo malayo sa residential area. May malawak na buffer zone sa pagitan. Kahit bumagsak pa ang defense line, maaari pa rin natin itong unti-unting bawiin mamaya. Pero iba ang Point A kapag nasira ito, sa loob ng kalahating buwan, maaaring makapasok ang mga exotic beast sa pinakamalapit na lungsod ng Shangyuan. Ang ganitong senaryo ang ayaw makita ng sinumang sundalong lumalaban sa kanilang buhay. Muling idiniin ni Shi Hongfei, ang pagprotekta sa bansa ang pinakamahalagang tungkulin. Agad na may mga bulong-bulungan sa ibaba, puno ng pag-aalala, palakas ng palakas. Alam nilang mahalaga ang Point A, ngunit kung susundin ang paraan ni Shi Hongfei, hindi ba't kailangan nilang isakripisyo ang isa sa 2 puntos? Sumandal ang Marshal sa mapa, pinagmasdan ito sandali, at pagkatapos ay nagutos, kung walang problema, ipatupad ang planong ito. Anong division ang nagbabantay sa Point A? Tanong niya. Ito pa rin ang lalaking may suot na salamin at nakagel ang buhok, seryosong nagulat, ang 1058th Division po. Division Commander, Major General Sun Jia. May sarili ng desisyon si Shi Hongfei. Sa kanyang mga matang puno ng karanasan, kumislap ang kaalaman na naipon sa paglipas ng mga taon. Ipabatid kay Sun Jia, kahit lumaban hanggang sa huling sundalo, kailangan niyang ipagtanggol ang defense line na iyon hanggang kamatayan. Ang mga natitirang posisyon ay maaaring pumili ng depensa. Kung kinakailangan, maaari silang umalis sa battlefield at umatras para suportahan ang Point A, tapos na ang pagpupulong. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw palabas ng General Military Command Headquarters. Magiting pakinggan sa ilalim ng araw, ngunit sa katotohanan, alam ng lahat na sa pagkakataong ito, napakarami ang masasawi. Sa defense line ng 1182nd Division, sa pangkalahatan, medyo tahimik dito ngayon. Sa oras na ito, dapat sana ay lumalaban sila ng patayan sa bunganga ng Tomb Rift. Salamat sa isang tao na laging isang suntok, patay agad, kaya nakauwi sila ng mas maaga kaysa inaasahan. Si Yao Faiyi, na parang kinagat ng lamok kaya makati ang binti, ay naglakad-lakad pabalik-balik, nakapamiaywang sa likod, puno ng pag-aalala. Bumubulong siya ng hindi masaya, kailangan na namang maghintay ng 2 araw. 2 araw na naman. Kailan ba ito matatapos? Pabalik-balik siya hanggang mahilo. Buti na lang, ang binata sa sulok ay walang pakialam. Pinupunasan lang niya ang hawakan ng kanyang madilim na pulang sibat at nagtanong ng walang kaugnayan, masyado bang na-percentage, tense, mahigpit, ang ibang frontlines kamakailan. Wala masyadong ginagawa dito. Naubos na ang mga exotic beast, tapos wala namang ibang tao. Interesado si Lu Sheng na asarin siya. Walang pakialam niyang pinunasan ang makinang na sibat at nakipagkwentuhan sa titong ito. Kahit ang pinakabagong Tomb Rift frontline ay hindi makapagpadala ng dagdag na reinforcements. Pagkabanggit nito, lumingon si Yao Faiyi at agad siyang itinama, ang reinforcements ay patuloy na ipinapadala. Ngunit ang talagang kulang ay high-level combat power, ang mga General Stars. Alam mo naman siguro kung gaano kitakat ang level 7 exotic beasts, di ba? Teka, alam mo ba? Biglang napagtanto ni Faiyi na kung ano-anong kalokohan ang lumalabas sa bibig niya. Lumingon siya, naalala ang eksena kung saan si Lu Sheng ay sumugod kung saan-saan, tinatalo ang mga exotic beast sa isang iglap,
at nilunok ang kanyang mga sinabi. Dumating siya sa conclusion, hindi mo pala alam. Habang lalong iniisip ni Master Yu, lalo siyang kinikilabutan. Si Lu Sheng ay talagang isang abnormal, bien thai. Gumala siya sa pagitan ng mga front lines sa loob ng 5 araw na sunod-sunod. Bawat araw, umuuwi siyang amoy dugo. Kahit pagkatapos maligo, nananatili pa rin ito sa kanyang katawan. Kaya ano itong kapayapaan na mayroon ang 1182nd Division na ito para punahin pa siya. Tinaasan ng kilay ni Lu Sheng si Master Yu, na biglang natigilan habang nakaturo pa sa mukha niya. Kahit anong tingin mo, ang blankong mukha ay nagtatanong, bakit? Natigilan sandali si Yao Faiyi, pagkatapos ay umubo na lang para iwasan ang usapan. Wala naman. Ngunit idinagdag pa niya, kada rating mo lang sa battlefield wala pang 1 linggo, pero ang blood chi sa katawan mo ay mas nakakatakot pa kaysa sa blood chi ng isang veteranong ilang dekada nang babad sa battlefield. Mula sa isang natural na bagay, bakit parang nakakatakot pakinggan kapag galing sa bibig ni Yao Faiyi? Kahit si Master Yu mismo ay napabulalas, talagang isang chaotic demon dragon, magulo at malakas na dragon. Isinandal ni Lu Sheng ang sibat sa dibdib, tumayo, at kalmadong sinabi, Master Yu, hindi naman po ganoon kalaki ang bagay tulad ng sinasabi nyo. Aalis na po ako. Alam ni Master Yu na hindi niya mapipigilan ang taong ito. Tiningnan niya ito papalayo at sumang-ayon agad, pinagbilinan pa, mag-ingat ka. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako anumang oras. Walang ganang sumagot si Lu Sheng, alam ko na po. Pagkatapos ay hinawi niya ang makapal at mabigat na kurtina ng kampo ni Master Yu palabas. Hindi niya inaasahan, sa harap niya ay napakaraming tao na nakauniporme ng sundalo mula sa iba't ibang squad, na parang kanina pa siya hinihintay. Pagkalabas pa lang ng binata, agad silang nagtaas ng kamay sa noo para sumaludo ng napakaseryoso. Ang kaibahan lang, lahat sila ay may ngiti sa labi. Habang natutulala pa si Lu Sheng, narinig niyang may sumigaw, saludo. Pagkatapos ay nag-ingay sila, Bamabati, naway lalo pang lumakas ang inyong martial arts. Si Qin Xiaojun, syempre, ay nakatayo sa pinakalabas para makita ng malinaw ang halimaw na binata. Habang si Dong Qingxue naman ay nakatayo lang sa likod ng mga taong humahanga sa kanya, puno ng pagkamangha. Talagang batang may talento. Ang lakas ng isang general star sa hinaharap, narito na. Maraming pag-asa ang nakasalalay sa kanya. Ang atake na ito ay tiyak na magiging matagumpay. Lalong nagiging masigla ang mga tao. Ngunit sa sandaling iyon, nakita nilang tumalikod si Qingxue na may hindi masayang mukha. Kahit anong tingin mo, parang bigla siyang tumalikod, hindi pinapansin ang mga tao sa likuran. Ngunit ang kanyang pilak na buhok ay mabilis na nahagip ng tingin ni Lu Sheng. Natigilan siya sandali habang pinapanood ito. Naisip niya, bakit nitong mga nakaraang araw, palagi kong nararamdaman na medyo malamig ang trato sa akin ni Dong Qingxue. May nagawa ba akong mali? Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang dahilan ng ugali na iyon. Nanahimik si Lu Sheng, inilabas ang 2 magkatulad na berdeng jade pendant, na maingat na tinalian ng pulang sinulid na maganda ang pagkakagawa. Pinagmasdan niya ito sandali sa kanyang palad, huminga ng malalim at gamaan ang pakiramdam. Sige na nga, kung ano ang darating. Darating. Nasa kamay ko na ito, ano pa ang dapat ikabahala? Sakto sa oras na iyon, tumakbo agad si Qin Xiaojun at ipinatong ang kamay sa balikat niya ngayong nakaalis na ang ibang tao. Oh, ang ating bayani, lalabas na naman ba? Hindi pinansin ni Lu Sheng ang panunokso nito. Yumuko siya paabante at tinawag, Instructor Qin, huwag mo na akong tuksuhin. Inilipat niya ang jade pendant sa pagitan ng kanyang mga kamay. Ito ay isang maliit na regalo na ako mismo ang gumawa. Bago ako dumating, nakalimutan kong ibigay sa lahat. Pakiusap, pakibigay ito kay Instructor Dong. Pagkatapos, bago pa sila makapag-usap pa, mabilis siyang nawala mula sa kinatatayuan niya. Naiwan si Xiaojun,
Tinitingnan ng bagay na kabibigay lang sa kanya, nagtataka kung ano ito at mano-mano pang tinali. Akmang ibubulsa na niya ito ng isang marahas na kamay ang dumaan at mabilis na hinablat ang mahabang tali. Akala niya magnanakaw kung saan. Lumingon si Qin Xiaojun at nakita ang anyo ni Dong Qingshui na sinusubukang dumaan, mahigpit na hawak ang jade pendant, hindi pinapansin ang kasamahan niyang tumatalon-talon sa likod na parang unggoy na humihingi, ibigay mo yan sa akin. Baliw ka ba? Si Qingshui, puno ng kaligayahan ang puso, namumula ang mga pisngi, mahigpit na hawak ang tali. Huwag nang umasang may makakaagaw pa nito. Si Lu Sheng ay mabilis na kumikilos, ginagamit ang kanyang perception. Mabilis niyang naramdaman na may paggalaw sa isang direksyon sa likuran niya. Totoo nga, may isang front line na nahihirapan, lumalaban para sa kanilang buhay hanggang sa huling tao. Isang sundalo, pagod na pagod, ay itinutok ang baril sa grupo ng mga halimaw at inubos ang lahat ng bala, sumisigaw, mamatay kayo. Mamatay kayong lahat. Ngunit ang mga baril ay walang epekto sa mga exotic beast na kasinlaki ng gusali at may matitigas na baluti. Isang halimaw, kahit tinamaan ng maraming bala, ay hindi natinag, patuloy na sumusugod kasama ang iba pa patungo sa baril. Isang malinaw na, click, na tunog ang narinig. Natakot ang sundalo, tumingin sa baril sa kanyang kamay. Ang tanging sandata niya, naubusan na ng bala. Kahit takot, wala nang ibang paraan. Buong tapang niyang itinapon ang baril, kinuyam ang mga kamay, determinado. Isa na lang ang paraan. Tutal, handa naman siyang dumating dito. Sumugod siya patungo sa mga halimaw. Hinailan ng sundalo ang kanyang armor, inilalantad ang halos 100 granada na nakakabit sa harap. Puno ng sigasig na sumugod, sumigaw siya, lahat kayo, mamatay kasama ko. Akmang magpapakamatay na siya nang may kakaibang nangyari. Ang buong katawan niya ay nabalot sa isang lilang liwanag, hindi makagalaw ayon sa gusto niya, na parang nagyelo. Ito pala ang signal mula kay kamatayan na nagsasabing hindi pa niya oras. Ang mga yapak ng isang binatang lalaki ay mabilis na dumaan sa kalsada. Si Lu Sheng, nakapamulsa, ay dumaan sa kanya, lumingon ng may kumpiyansa, at pinagbilinan, huwag mong isuko ang buhay ng ganito kadali. Hindi niya alam kung saan galing ang binatang ito, bakit siya sumusuong sa gitna ng battlefield na ganito. Walang oras si Lu Sheng para magpaliwanag. Ang kanyang mga mata ay mabilis na parang kidlat, kumislap ng lilang liwanag, tinitiyak ang target sa mga walang modong halimaw na may ulo ng kalabaw at mukha ng kabayo na akmang lalapain siya. Hindi man lang nakitang kumilos ang binata sa harap niya, pero ang ulo ng pinakadulong centipede at ng unggoy sa gitna ay sumabog na. Malinaw niyang naaalala na sinabihan lang siya ng taong ito na manahimik, di ba? Natulala siya. Nakapamulsa pa rin si Lu Sheng. Bamulong ang sundalo sa sarili, lahat yan level 6 exotic beasts. Karaniwan, kailangan ng 3 level 6 experts para matapos sila. Kahit si Master, kung buhay pa, ay mangangailangan ng 2 o 3 atake. Ang taong ito, napakasurreal. Isang tingin lang. Sanay na siya sa mga tulalang tingin ng mga tao. Kalmadong nagtanong si Lu Sheng, saang division ka kabilang? Ang pagiging sundalo ay nagpabalik sa kanya sa pormalidad agad. Hindi niya alam kung sino ito, pero tiyak na isang eksperto, kaya kailangan niyang maging magalang. Sumalo daw siya ng tuwid at sumigaw, 835th Division. Lieutenant Colonel Liu Yiking, bumabati po sa inyo, sir. Nakatayo siyang tuwid na parang kawayan, iniisip, napakabata niya pero may ganito nang nakakagulat na lakas. Tiyak na isa siyang General Star Expert sa hinaharap. Hinalungkat ni Lu Sheng ang kanyang alaala. 835th Division. Kung hindi ako nagkakamali, iyon ang Long Range Defense Unit. Pagkatapos ay ikinumpara niya ito sa 1182nd Division. Kahit sa kagamitan o sa antas ng martial arts experts, mas malakas ang panig ni Master Yu. Ngunit medyo kakaiba na narating nila hanggang dito.
Nagtanong si Lu Sheng kay Yiking, paano ka nakarating dito? Lumawak na ba hanggang dito ang frontline ng 835th Division? Napangiwi ang Lieutenant Colonel. Bamuka ang bibig niya, puno ng pag-aalinlangan at kaba, nauutal, ay iyon po ay dahil, nasira na po ang aming frontline. Nagulat si Lu Sheng. Ano? Sa ugali ng binatang ito, tiyak na mabilis siyang lilipad para tumulong. Ngunit, aabot pa kaya siya? Salungguhit, 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 salungguhit. Tiningnan ni Lu Sheng si Yiking nang may pagtataka at nagtanong ulit, ano? Nasira na ang defense line. Hindi siya agad umalis, kundi ginamit muna ang kanyang perception para alamin ang sitwasyon. Marahan lang niyang ipinikit ang mga mata, at ang kanyang spiritual power ay kumalat na sa 4 na sulok, 8 direksyon. Dumaan ito kay Yiking, na nagulat at nanlaki ang mga mata. HMPH. Ito ba ang spiritual power ng Sir? Parang kayang tumagos sa kaluluwa ko. Natahimik siya ng may respeto, naghihintay kay Lu Sheng. Napakabilis, nakita niyang iminulat ni Lu Sheng ang mga mata, malalim ang iniisip, at nagtanong, alam na ba ng military command na bumagsak na ang defense line? Nasaan na ang reinforcements? Malungkot na sumagot si Yiking, reinforcements. Sabi nila may darating kaya pinaghintay kami, hanggang ngayon, utos lang na umatras ang dumating. Nagtanong ulit si Lu Sheng, bakit hindi ka umatras? Biglang napangiwi ang mukha ni Yiking. Nagsalita siya na parang may iyak na, ang master, patay na. Hindi kami aalis. Kahit mamatay kami dito, basta makapatay pa ng isang exotic beast. Mamatay dito, okay lang. Para na ring sinamahan namin si Master. Walang sinabi si Lu Sheng tungkol doon. Nagtanong siya ulit, ano ang magiging resulta kapag nasira ang defense line? Agad na naging tensyonado ang ekspresyon ni Yiking. Lahat ng katabing defense lines ay maaapektuhan. Kung hindi kami makakabalik sa oras para depensahan at harapin ang mga exotic beast na lumalabas, sa madaling salita, magiging tulad ng lungsod na ito. Maraming mamamatay. Ngayon lang niya napansin, ang lugar kung saan sila nagkita ay wasak, na parang inabandona na ng 100 taon. Si Yiking pala ang huling nakaligtas dito. Kaya pala handa siyang isugal ang buhay laban sa mga exotic beast. Nakita lahat ng eksena ng mga mata ni Lu Sheng. Pagkatapos ay isinukbit niya ang mga kamay sa bulsa at dumiretso sa battlefield, nag-iwan lang ng isang pangungusap kay Yiking, naiintindihan ko. Pero hindi naintindihan ni Yiking. Akala niya nag-uusap sila sa ibang lengguwahe kanina. Lumingon siya, kumumpas-kumpas, sinusubukang magpaliwanag, Sir. Warzone po dyan. Walang katapusan ang exotic beasts doon. Nasa labi pa rin ni Lu Sheng ang kalmadong ngiti. Okay lang. Titingnan ko doon kung may mail iligtas pa. Pagkasabi nito, ang lugar na kinatatayuan niya ay anino na lang ang natira, naiwan si Yiking na tulala. Anong ililigtas? Sinong ililigtas? Mag-isa kang ililigtas ang buong Warzone. Tumatalon si Lu Sheng sa mga bubong ng mga sirang gusali. Mga guhit lang ng berdeng liwanag ang nakikitang gumagalaw sa dilim ng gabi. Habang mabilis siyang tumatakbo, ipinikit niya ang mga mata at ginamit muli ang kanyang perception. Nakita niya ang kumpol-kumpol na exotic beasts ng iba't ibang uri, na parang dumadalo sa isang music festival. Hindi na niya binilang kung ilan sila. Hindi bumagal ang kanyang bilis. Nasa unahan na siguro ang defense line. Lumalim pa siya sa battlefield. Bigla, nagbigay ng babala ang perception ni Lu Sheng. Huminto siya para magmasid ng mas mabuti. Ang mga exotic beast dito ay hindi lang marami, kundi malalakas din. May ilan na ibang-iba sa kanilang mga kauri, nag-iisa. Napunta ang atensyon niya sa ibang lugar malapit doon. Parang may mga tao pang buhay. Subukan ko munang iligtas kung kaya. Hindi niya inaasahan na makakatagal pa sila ng ganito katagal sa ganito kalalim na lugar. May lakas pa silang magreklamo. Lintik, bakit habang pinapatay, lalong dumarami? Sa likod ng isang sirang tangke,
Isang lalaking may mahabang bigete ang nag-aalalang nagtanong sa isang matandang lalaki na puti na ang buhok at balbas, mukhang siyentista, na humihila ng pin ng granada. Patay na rin si Master. Anong gagawin natin? Sumagot ang matanda, paano nangyari yun? Mabilis niyang inihagis ang granada patungo sa mga berdeng binti sa likod ng tangke. Sumabog ito ng malakas, kasabay ng pagtilapon ng mga piraso ng laman ng exotic beast. Tuwang-tuwa siyang tumawa, ha ha ha. Siyempre, tuloy lang ang pagpatay. Kanina, natulungan ko si Master na makabawi. Susunod, bawat mapatay natin ay tubo na. Kumislap ang salamin niya, puno ng kumpiyansa, nagbibigay ng lakas loob sa mga kasama. Isang maskuladong tiyo na may pipa sa bibig ang tumayo, may 2 machine gun sa magkabilang braso, at tumawa rin ng may kasiyahan. Tama, bawat mapatay ay tubo. Uubusin ko lang ang mga bala ko, tapos sasama na ako sa inyo. Matagal ko nang iniwanan ang sapat na pampasabog dito. Kayang patagin ang lugar na ito. Tiyak na mabubusog sila, ang mga halimaw. Kahit kopiraso, hindi ko ibibigay sa mga hayop na ito. Tumingin siya sa pang-4 na miyembro ng grupo, na hindi na kayang lumaban, may benda sa ulo na tumatakip sa isang mata. Nag-aalalang sinabi ng tiyong may nakausling bigete, si Old. Tao, mukhang hindi na kaya. Pagkasabi pa lang nito, ang tiyong may machine gun ay tumalsik paatras matapos ang isang malakas na pagsabog. Naputol ang kanang braso niya, sumigaw siya sa sakit, HMPH. Tumayo ang matandang may puting buhok, kumunat ang noo, tinawag ang pangalan ng kasama, Hazy. Pagkatapos ay sumigaw sa galit, mga lintik na exotic beasts. Gusto ko kayong pasabugin lahat. Ilan pa bang granada ang natitira? Hinayla niya ang lahat ng pin, galit na sunod-sunod na inihagis sa grupo ng mga exotic beast doon para ilabas ang galit. Hindi nagtagal, walang laman na ang bulsa niya. Wala nang natira kahit isa. Natigilan siya sandali, ubos na. Bumulong siya, tinatawag si Master. Mukhang oras na para samahan ka namin, Master. Ang mga bomba na itinanim niya kanina, kailangan na lang pindutin itong pulang buton, at sisabog na lahat. Matatabunan na ang squad na ito kasama ang mga exotic beast sa paligid. Handa na naman silang mamatay, nag-alinlangan lang sila ng kaunti. Salamat sa kaunting oras na iyon. Isang kakaibang hangin ang humihip mula kung saan, parang bagyo. Napayuko ang buong squad, tinatakpan ang mukha at ulo. Saan galing ang malakas na hangin na to? Hindi lang hangin, isa itong buhawi ng berdeng liwanag na umiikot ng parang baliw sa battlefield, kung saan maraming exotic beast ang papalapit, handang tapusin ang squad na iyon. Nang humina ang hangin, lumapag ang paa ni Lu Sheng mismo sa bunker sa itaas nila. Malakas niyang sinabi, okay lang. Kung kaya niyong tumayo, umatras na kayo. Nagulat sila nang makita ang tao. Ang matandang siyentista ay napaiyak sa tuwa. Reinforcements. Dumating na ang reinforcements. Sa mismong oras na akala niya ay papunta na siya sa langit, may dumating para iligtas sila. Tuwang-tuwa siyang tumalon-talon. Sa wakas, nakatagal din kami hanggang may dumating. Lintik, kung pwedeng mabuhay, sino bang gustong mamatay? Narinig ng lalaking may bigete ang 2 niyang kasama na nag-aalalayan sa isa't isa. Hindi pa malinaw ang sitwasyon, ngunit nakita nilang nawala agad ang binatang lalaki sa harap nila. Ang espasyo ay napuno ng berdeng guhit na dumadaan-daan. Walang hukbong papalapit, isang itim na buhok lang ang mabilis na dumadaan sa mga exotic beast, tinatalo sila, nagpapatalsik ng lupa at bato kung saan-saan. Sa 100 lang, ang mga taong nag-aalalayan papalayo ay biglang natigilan. Tingnan nyo, ang reinforcement na ito, bakit ang kakaiba? Lumingon silang lahat at nakita ang tumpok ng exotic beasts na tumitilapon sa ere. Kahit lamang ang reinforcement, bakit isa lang siya? Natigilan silang 4, hindi umalis. Ang matandang siyentista ay tulala. Isa lang din ang nakikita ko, si Lu Sheng, kasama ang kanyang sibat,
ay winalis ang mga halimaw na may ulo ng kalabaw at mukha ng kabayo. Sa isang daanan lang, kaya niyang tumapos ng ilan. Yung mga mas matitibay, tinutusok niya ng sibat diretso sa laman. Kahit napakabilis ng kanyang pag-atake, napabulalas din si Lu Sheng sa sarili. Ang dami. Medyo naiintindihan ko na kung bakit nasira ang defense line ng 835th Division. Ang mga exotic beast na parang walang katapusan na ganito, talagang medyo nakaka-pressure din. Lumalaban siya sa bawat layer na dumarating. Pagkahinto niya sandali para itukod ang sibat, may isa na namang grupo ang papalapit na sa kanya. Kung ganoon, kailangan kong gumamit ng ibang paraan. Kumislap ng kalkulasyon ang kanyang mga mata. Hinigpitan ni Lu Sheng ang hawak sa sibat habang tumatayo. Puno na ng protective chi, malamig ang hininga. Walang partikular na teknik, mas maganda ang area of effect attack gamit ang kapangyarihan ng Ice Queen. Mahina niyang sinabi, Ice Prison Slash. Hiwa ng yelong bilangguan. Isang haligi ng liwanag ang tumagos mula sa kanya. Sa simula ay kulay ginto, pagkatapos ay binalot ng yelo at naging asul. Winalis nito ang isang mahabang linya, tinatangay ang 12-dosenang exotic beast sa isang pasada. Sa dulo, sumabog pa ito ng malakas. Napakabisa ng teknik, ngunit ang nagpangiti kay Lu Sheng ng may kasiyahan ay, nagawa niyang maglabas ng Ice Fire Dual Heaven, dalawang langit ng yelo at apoy. Hindi lang napataas ang kanyang kakayahan sa pagkontrol ng isang elemento, kundi kaya na rin niyang kontrolin ang maraming elemento ng sabay-sabay. Ito pala ang tunay na lakas ng natural breathing method. Lalong sumisigla ang laban habang natutuklasan niyang marami pa siyang bagong teknik. Ang kamao ni Lu Sheng ngayon ay naglalabas ng kidlat, ngunit hindi kulay asul. Sumigaw siya, lightning breathing, fire breathing. Paghinga ng kidlat, paghinga ng apoy, hinampes niya ang kamao sa lupa, nagpatibak dito ng may malalakas na tunog. Ang lakas ay kumalat kung saan-saan, isa ring napaka-epektibong teknik para tapusin ang maraming kalaban. Huminga ng malalim si Lu Sheng, hinigpitan ang hawak sa sibat, at tumalon mula sa kinatatayuan niya. Ang paligid niya ay napuno ng iba't ibang kulay. Si Lu Sheng ang sentro, ang 5 elemento ay kontrolado ng napakahusay. Nag-alab ang umaapaw na lakas sa loob ng binata. Patuloy niyang ginamit hanggang sa earth breathing, wind breathing, paghinga ng lupa, paghinga ng hangin. Kumunat ang noo ni Lu Sheng, hindi masaya. Mga basura, umalis kayong lahat para sa akin. Ginamit niya ang buong lakas para gamitin ang 5 elemento ng sabay-sabay. Lumikha siya ng isang malakas na bagyo na hamampes sa lugar sa ibaba. Umalingaw-ngaw ang malalakas na ugong sa tainga. Tiyak na mahihirapang manatiling buo ang lugar na ito matapos itong patagin ni Lu Sheng.